Ayan, shoutout sa lahat at andito tayo muli sa ating munting channel. Magre-reaction tayo, upload video tungkol dito sa kumakalat na hulagway o larawan nila ni Fran at Joy. Ayan, pero bago ang lahat, tayo ay shoutout muna sa founder ng Kalingap na walang iba kundi si Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rap at si Ate Edna Vlogs. At shoutout na rin sa mga kasamaan ko dyan sa Kalingap Strikers. Shoutout sa inyo guys. Shoutout. At lahat ng mga supporters, solid organic viewers ng Kalingap. Sa mga love team, shoutout sa inyong lahat. Maraming salamat. At ayan, ano nga ba ang nasa thumbnail natin? Ano ang caption? Galit sa scripted, galit sa real. Ano baga ang gusto ninyo? Ayan, at sa gitna, andyan yung komento. Naglabas din siya ng sarili niyang opinion. Kaya, basahin natin yan mamaya at magbigay din tayo ng sarili nating opinion doon sa picture na kumakalat ng Franjoy. Kaya sa ibaba, ano ang caption naman? Umiibig na ba ang diwata? Yan ang caption natin dyan. Kaya, inom muna tayo ng tubig para hindi tayo ubuhin. Ayan. Kaya basahin natin ang opinion nitong nagkukomento. Ha? Pero, ito na lang, paalala natin. Paalala ko sa mga nag-sponsor, sa magulang, wag nating pigilan. Maanak man natin, pinapaaral man natin, ang ating magagawa, gabay, paalala sa kanila. Huwag tayong maging kontrabida dahil pag nagre-rebelde, lalo na tayong masasaktan lamang. Di ba? Oh, kahit sa anak natin, di ba? Pero basahin muna natin itong opinion din niya. Daming basher, daming iiyak, lalo na yung mga anti-Franjoy. Wala kayong magagawa pag ang tao umibig. Sino ba kayo sa buhay ni Joy at Fran? Para sundin kayo. Kaya kaming Franjoy, kami, happy kami, may mga nakikita kaming picture, gaya niyan. Kayo, ayaw niyo. Bakit? Kuno ang pag-aaral ni Joy masira. Ayaw ang sponsor. Stop muna tayo dyan. Tayo, mga opinion ninyo yan. Ayaw ninyo, galit kayo. Opinion ninyo yan. Pero ang pinakahuling mag-decide dyan, ang dalawa. Silang dalawa ni Joy at si Fran. Dahil alam nila yan sa sarili nila, nag-aaral sila. At lalo na si Joy, pinapaaral lang. Pero ano ang dapat nating gawin? Na tayo nagpapaaral, tayo magulang, di ba advice lang? Ha? Hindi natin pwedeng pigilan yan. Hindi natin pwedeng pigilan. Bakit? Baka mag-rebelde pa. Ha? Lalong masasayang yung ginasto natin. Diba? Dahil lang sa ayaw nyo mag-love team, ayaw muna ninyong magkaroon ng boyfriend. Bakit? Ha? Magulang nga. May magagawa ba tayo, magulang? Wala. Wala tayong magagawa pag ginusto na ng anak natin o yung pinapaaral natin. Kung kaya, pagsabayin, gawing inspirasyon sa pag-aaral nila, gabay tayo. Gabayan lang natin. Laging paalala. Bakit ko ito nasabi? Ha? Dahil nangyayari sa akin mismong anak. Ha? Mula first year college, nagkaroon ng girlfriend. Sabay sila kaklase mismo. Pero may mga pangarap sila sa buhay. Ako, ginawa ko, palaging alalay,
paalala dahil ang pera na iginagastos hindi pinupulot at hindi lang yan. Sayang ang panahon ng dahil lang sa pag-ibig. Sa awa ng Diyos, natapos, sabay sila at sabay din silang pumasa sa board exam. Kaya yan ang dapat talaga nating gawin, alalay, paalala. Dahil totoo naman talaga, ang pera hindi pinupulot, pinaghirapan. Pangalawang rason, huwag sayangin ang panahon dahil hindi na maibalik yung nakaraan sa sinayang mo. Di ba? Yan ang dapat nating gawin. Hindi porke ayaw ng sponsor, ayaw ng magulang, wala tayo kahit katiting man lang karapatan pigilan ang pag-ibig. Dahil dumanas din tayo dyan. Magamagaw lang natin, ayaw sa lalaki na naging boyfriend natin. Dahil kisyo, ganito, ganito, ganito. Di ba galit na galit tayo? Nagre-reveal di tayo? Nagmumukmuk tayo? Di ba isa din yan sa nakaka-apekto sa pag-aaral? O doon lang tayo sa pag-alalay, gabay ng advice? Huwag nating seryosohin na ayaw dahil ganito, ganun. Huwag masyadong OA dahil hindi lang iisa o iilan, maraming nangyayari na kontra sa pakipagrelasyon ng anak o pinapaaral. Anong nangyari? Napunta sa wala. Diba? Kaya ang dapat nating gawin, mag-advise, puno ng advice, alalay, paalala, lalo na sa ngayong panahon. Diba? Huwag isumbat, ayaw ng sponsor kasi ganito. Sos! Sobra kayo ka-OA. Sobra kayo ka-OA. Tuloy natin, basahin itong opinion niya. Ano yan si Joy? Walang isip, ginawang bata si Joy na walang muwang. Totoo. May sariling pag-iisip yan. Lalo na dumanas sa hirap. At walang kahit sino gustong bumalik sa hirap. Kaya alam niya yan. Lalo na kay Joy. Mataas ang pangarap sa buhay. Magtatyaga ba yan? Puno ng basher? Tinitiis? Kung walang pangarap yan, walang mataas na pangarap sa buhay? Siyempre, dyan pa lang sa puno siya ng pambabash ninyo. Hindi kayo naawa? Di ba dagdag yan sa stress sa kanya? Di ba advice ang gawin ninyo kaysa mambash kayo? Akuin ninyo na anak yan, binabash ng binabash. Anong pakiramdam ninyo? Kunting ano naman malasakit kay Joy kung mahal ninyo. Tigilan ninyo ang pambabash na below the belt na. Pag nareaksyonan kayo, galit kayo. Lalo na pag natamnil yung mga pagmumuka ninyo. Di ba? Hindi bata yan. Nasa tamang edad na si Joy at mataas ang pangarap. At nakatatak siguro talaga dyan sa utak niya, ayaw ko nang bumalik sa hirap. Pagkakataon ko na ito, pag-igihan ko, pagbutihin ko, para maabot ko ang mga pangarap ko sa buhay. Para na rin sa ina at kapatid ko. Huwag ninyong masyadong i-look down yung bata. Dumanas din kayo na umibig. Kung scripted, galit kayo. Kung andyan nakikita ninyo na mukhang real, galit kayo. Saan ba pupunta si Joy?
Anong klaseng tao kayo? Anong klaseng supporters kayo? Anong klaseng pagmamahal ang andiyan sa puso ninyo dito kay Joy? Ha? Basta kami, Fran Joy, bahala kayo mainis hanggang langit. Kaya siguro, sa isip ni Joy, wala akong pakialam sa inyo. Basta alam ko, wala akong ginagawang masama. Alam ko ang limitasyon ko, manigas kayo. Kaya yung mga nagsuporta kay Joy, tuloy lang ninyo. Alalayan ng advice. Ipaalala palagi kung ano ang mga naranasan niya nung panahon na wala pang tumutulong sa kanya. Pero wag ninyong i-bash ng below the belt yung bata. Dahil nakadagdag lang kayo ng stress at nakakaapekto yon sa pag-aaral niya. Yan ang itatak ninyo sa mga kukuti ninyo. Kung totoong may malasakit at pagmamahal kayo kay Joy. Diba? Kaya hanggang dito na lang tayo. Sumusobra na kayo sa pambabash kay Joy.